asam natin. Pero ano kaya ang dapat asahan sa Year of the Wooden Ram? Marami sa ating mga Pilipino ang yumayakap sa paniniwala ng mga kapamilya nating Chinese, tulad na lamang sa konsepto ng Feng Shui. At dahil nalalapit na ang bagong taon, marami sa atin ang nagtatanong, suswerte nga ba tayo sa taong 2015? Ayon sa Feng Shui interpreter na si Kim Tae, magiging masagana ang ani sa bansa. Pero may mga sakuna pa rin na posibleng tumama. Ang magandang pangyayari, kagaya ng mga pag-aani natin, kagaya ng panahon ng horse descent itong taon, hindi nagbago. Ang hindi maganda, ingat lang natin yung mga poultry ng mga manok, saka mga baboy. Lahat ng mga related ng apoy, mag-ingat tayo. Baka doon ang makakaroon tayo ng napakalaki ng mga disaster. May kanya-kanya namang kapalaran ang 12 animal signs ng Chinese astrology sa pagpasok ng Year of the Wooden Ram. Pero pinakamaswerte daw ang mga taong ipinanganak sa Year of the Tiger, Rabbit at Monkey. Dapat naman daw mag-ingat sapagkat hindi magiging madali ang taong 2015 para sa mga ipinanganak sa Year of the Ox, Rat, Dog, Dragon, maging ang Ram. Ang mga maswerteng gulay, red, lemon yellow at green. Kung pagkakakitaan naman, pabor daw ang 2015 sa mga negosyong may koneksyon sa kahoy, tulad ng lumber at construction business. Ganon din sa food industry. Ang Feng Shui side, facing south. Dapat lahat ng bahay i-face natin sa south, sa bagong magpapatayo ng bahay. Lahat ng negosyo mag-face to the south, this is the best. Payo naman ni Kim Tae sa pagnanais ng masaganang pamumuhay, higit na mahalaga na sama o ang matibay na pananampalataya. Kailangan hindi porke swerte sila, magtamad-tamad sila. Hindi po pwede. Kahit na swerte natin ang taon, ipagpupursige natin ang ating paghahanap buhay. Magsipag tayo, nandun ang biyaya natin. Base sa Chinese calendar, ang 2015 ay Year of the Wooden Ram na magsisimula sa ika-19 ng Pebrero. At sa pagsalubong sa New Year, pinakamahalaga pa rin daw sa tuloy-tuloy na swerte ay ibahagi ang iyong blessings.